Kaya naman pala tayo lumubog sa utang mga idol ay dahil sa kagawa ni dating Pangulong Duterte, dahil noong panahon ng pandemya ay ginamit ni dating Pangulong Duterte ang pagkakataon upang makautang ng pera ang ating bansang Pilipinas na humigit nga mga idol sa 5.3 trilyon pesos. Ang utang na ito mga idol ng ating bansa na nagkakahalaga ng 5.3 trilyon ang kauna-unahang pinakamalaking utang na natala sa kasaysayan ng ating bansa, at tanging si dating Pangulong Duterte lamang ang nakagawa nito, kung kaya't ang ating bansang Pilipinas ay nalubog sa utang. Subalit ang malaking katanungan dito mga idol ay nagamit ba ng maayos ang perang ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan at para sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas, o baka naman ginamit lamang ang pandemya at ginawa ang pagkakataon upang magkaroon ng pagkakataon sila na makakuha ng maraming pera sa pansarili nilang kapakanan o pansariling interes lamang. At ano nga ba mga idol ang totoong nangyari noong panahon ng pandemya? Ano nga ba mga idol ang nangyari sa DOH at sa Parmali? Dahil ayon nga mga idol kay Doke na kung saan ay inamin niya na si dating Pangulong Duterte ang nag-utos sa kanya, at ito nga mga idol ay inamin din ni dating Pangulong Duterte. This was made by the President in our meetings. Ako ang nag-utos kay Doke. Marami ng pagkakataon nga mga idol na si dating Pangulong Duterte ay niloko ang sambayan ng Pilipino sa mga matatamis na salita at sa pangbobola. Subalit ang ilan sa ating mga kabayan ay tuluyan ng nabuksan ang isipan at natauhan na, dahil ang mga salita noon ni dating Pangulong Duterte ay puro bola lamang at walang katotohanan. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit nararanasan ngayon ng mga Duterte, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte, ang kanilang nararanasan ngayon na kung saan ay kinakain sila ng karma. Dahil si dating Pangulong Duterte ang pinakamalaking inutang ng ating bansa, subalit sa ating pagkakaalam ay wala namang matinong proyekto itong si dating Pangulong Duterte, at kung mayroon man ay nagkasira-sira naman ang ilan dito, at ang ilan mga ito ay hindi naman natapos. Subalit ang pinakamasakit dito nga mga idol ay ginamit ni dating Pangulong Duterte ang pagkakataon upang makautang ang ating bansa upang magamit sa pansarili niyang kapakanan at para rin makalikom ng malaking salapi para sa kanyang pamilya. Isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, hindi talaga totoong mahal ni dating Pangulong Duterte ang sambayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas, dahil ang katotohanan dito ay ginamit lamang ni dating Pangulong Duterte ang mga Pilipino upang makuha nila ang kanilang maruming layunin. Ilagay nga yung budget na yun sa Department of Health kasi it's a pandemic response. This is a health crisis na kaya tayo umutang ng 5.3 trillion noong 2020 ay para sa pandemya. Si dating Pangulong Duterte umano ang utak sa manumalyang pagbili ng COVID-19 medical supplies. It is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. Kaya naman hindi na nakapagtataka mga idol na ang mga kaalyado noon ni dating Pangulong Duterte ay unti-unti na ring nauungkat ang kanilang mga kasamaan, na kung saan nga mga idol noon ay malaya sila na magagawa nila ang kanilang gusto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Subalit ngayon nga mga idol ay unti-unti na silang tumatago dahil sila ay hinahanap na ng gobyerno at unti-unti nang kinakasuhan isa-isa, at ang mga ilan dito ay nakulong na, kagaya na lamang mga idol ni Harry Roque na ngayon ay nananatiling tumatago sa ibang bansa, na hindi tulad noong panahon nga mga idol ng kanilang poon na si dating Pangulong Duterte ay malaya sila makapagsalita at sila ang batas. Subalit ngayon ay baliktad na ang lahat. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Umamin na si former Health Secretary Francisco Duque na si Duterte ang nag-order sa kanya na i-transfer yung over 47 billion pesos. This was made by the President in our meetings. Ako ang nag-utos kay Doke. At ako
Ako ang nag-utos kay Duque. Marami na ngayon nga mga idol sa ating mga kababayan ang tuluyan ng nabuksan ang pangunawa at isipan, at marami na rin ngayon nga mga idol ang sumusuporta sa gobyerno. Subalit sa mga nananatili naniniwala sa mga Duterte ay nananatili silang bulag sa katotohanan, at kahit alam naman nila na mali na ang ginagawa ng mga Duterte ay patuloy pa rin sila dahil siguro ay mayroon silang nakukuhang benepisyo. Subalit para sa atin nga mga idol naniniwala sa gobyerno at naniniwala na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang totoong dahilan kung bakit nasiwalat ang mga korupsyon katulad na lamang sa flood control, ay tayo ay mananatiling suportado ang gobyerno. Kung kayo ang tatanungin mga idol, kayo ba ay nakaunawa at nanawaan ninyo ang video na ito, at kayo ba ay naniniwala na si dating Pangulong Duterte ang totoong dahilan kung bakit nalubog sa utang ang ating bansang Pilipinas, at naniniwala rin ba kayo na si dating Pangulong Duterte rin ang utak sa lahat ng korupsyon? Ano ang masabi ninyo mga idol sa reaction video na ito, at ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video, at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.